Sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, simple lang ang buhay ni Mang Arturo, ng kanyang asawa at ng kanilang anak na si Nico. Isang maliit na kubo, kapirasong lupa at isang kambing na pinangalanan nilang Tala. Hindi siya basta alaga, regalo siya ng isang kapitbahay noong magkasakit si Nico. Kaya naman para siyang bahagi na ng pamilya. Pero dumating ang isang matinding pagsubok, isang tagtuyot na walang awa. Nalanta ang lahat ng pananim, walang ani at walang kita. 3 araw ng lugaw lang ang kanilang kinakain. Isang gabi, nadurog ang puso ni Mang Arturo nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang asawa. Wala na tayong bigas, mahal, kahit para kay Nico man lang wala na. Tahimik siyang lumabas ng kubo at napatingin kay Tala na nakatali sa puno ng mangga. Isang malungkot na bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Pasensya ka na, Tala. Alam niya na sa bayan, may bibili sa kambing at ang perang iyon ay sapat para sa isang linggong pagkain. Isang desisyon na parang sumasaksak sa kanyang puso. Pero bago pa man niya tuluyang pagdesisyunan, isang alaala ang bumalik sa kanya. 2 taon na ang nakaraan, naglalaro noon si Nico sa likod bahay nang may biglang sumirit na ahas mula sa damuhan. Hindi ito napansin ng bata, pero si Tala, alerto. Bigla siyang pumagitna, sinuwag ang ahas at gumawa ng malakas na ingay hanggang sa makalapit si Mang Arturo, na iligtas si Nico. Simula noon, hindi na isang simpleng alaga ang tingin nila kay Tala. Itinuring na nila siyang pamilya. Kinabukasan, dala ang bigat sa kanyang dibdib, hinawakan ni Mang Arturo ang lubid ni Tala. Habang naglalakad sila papuntang bayan, bawat hakbang ay parang pasanya ang buong mundo. Kahit si Tala ay tahimik lang, tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Pagdating nila sa palengke, may tumawad agad. Magandang karne to, Manong! Nang marinig iyon ni Mang Arturo, parang may pumutol sa puso niya. Karne, hindi Tala. Hindi ang tagapagligtas ng anak niya, hindi pamilya, para sa iba, isa lang siyang produkto. Habang nagdadalawang isip siya, may isang lalaking lumapit, isang guro mula sa bayan. Sa inyo po ba yung kambing? Tanong nito. Sumagot si Mang Arturo. Opo! Paliwanag ng guro. Alam niyo po ba, may programa ang eskwelahan namin. Naghahanap kami ng mga hayop para sa agri-project ng mga bata. Pero hindi po pangkatay, pang-aalaga at pang-breed po. Nagulat si Mang Arturo. Totoo, mas mababa ang presyong inaalok ng guro kumpara sa palengke. Pero may isang kondisyon na nagbigay ng kislap sa kanyang mga mata. Maari ninyo siyang bisitahin anumang oras. At kung dumami ang lahi niya, may parte po kayo sa kikitain. Saglit na natahimik si Mang Arturo. Tumingin siya kay Tala. Sa kanilang mga mata, tila may isang tahimik na usapan na naganap. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwang tagtuyot, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Lumipas ang 1 taon. Hindi lang dumami ang lahi ni Tala, naging inspirasyon pa siya sa mga estudyante. Natutunan ng mga bata ang halaga ng pag-aalaga at malasakit, hindi lang ang kita. At dahil sa share system, muling nagkaroon ng maliit pero tuloy-tuloy nakita si Mang Arturo. Hindi man marangya pero sapat para sa kanilang pangangailangan. Isang hapon isinama ni Mang Arturo si Nico sa eskwelahan. Pagdating nila, agad na tumakbo si Tala papalapit sa kanila. Niyakap ito ni Nico ng mahigpit. Salamat Tala, bulong ng bata. Hindi man nagsasalita ang kambing, pero sa mga mata nito makikita mo ang katahimikan at katapatan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Minsan, sa gitna ng kagipitan. Ang akala nating solusyon ay ang agarang pera. Pero ang tunay na biyaya ay madalas nakatago sa mga desisyon kung saan hindi natin ipinagpalit ang ating puso at prinsipyo. Kung ibinenta lang ni Mang Arturo si Tala para sa mas mataas na halaga, marahil nabusog sila ng 1 linggo. Pero dahil pinili niya ang tama, nabago ang kanilang kinabukasan. Hindi lahat ng mahalaga ay dapat ipagpalit kapag gipit. Minsan, ang pananampalataya at malasakit ang siyang nagbubukas ng pinto para sa mas malaking biyaya. Ngayon itatanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Mang Arturo, ano ang pipiliin ninyo? Ang agarang solusyon o ang mas mahirap na daan na may dalang pag-asa? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe
para sa iba pang kwentong puno ng aral.